Payton Pritchard. Parang selyado na ang pagiging 6th man of the year. Ja Morant may mensahe sa Memphis fans matapos ang panalo at mga teams ngayon nag-uunahan kay Cam Johnson. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pang-formang shoes, trendy new arrival couple casual shoes, lightweight breathable shoes for men's and women's, mabibili lamang sa halagang 1,999 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Nahaharap sa mas mahirap na laban kaysa inaasahan ang Boston Celtics kontra sa Chicago Bulls nitong Sabado, isang tema na tila karaniwan na para sa kanila ngayong Emirates NBA Cup season. Matapos magsimula ng mainit at naging leading ng 9 na puntos sa tulong ng 9 na 3-pointers sa unang quarter, pinayagan ng Celtics ang Bulls na makahabol at maitabla ang laro sa halftime. Narito ang mabilis na recap ng panalo ng Celtics nitong araw na nagbigay sa kanila ng plus 23 point differential. Gayunpaman, hindi na nila makakamit ang liderato sa East Group C at maaari na lamang umasa sa wildcard position para makausad sa NBA Cup. Si Tatum ang nanguna para sa Celtics na may 35 puntos at 14 na rebounds. Sa kabila ng kanyang pagdadala sa koponan, hindi nila napigilan si Nikola Vucevic ng Bulls na patuloy na magpakitang gilas sa buong laro. Naipakita ng team ang offensive firepower. Bago ang laban, ang Bulls ang ika-4 na pinakamahusay na opensa sa liga na may average na 118 points, habang ang Celtics ay nasa itaas nila ng isang pwesto na may 120.2 points per game. Parehong nagpakitang gilas ang opensa ng dalawang team sa kabuuan ng laro. Celtics 138, Bulls 129. Sa panalo ng Boston, ito ang season high ni Payton Pritchard. Matapos umalis si Derek White sa laro dahil sa injury sa kanyang kanang paa noong ikatlong quarter, sinimulan ni Payton Pritchard ang ika-4 na quarter ng mainit. Nag-ambag siya ng 16 na puntos sa unang 6 na minuto at nagtapos na may kabuuang 19 na puntos sa quarter na nagdala sa kanya sa season high na 29 na puntos. Dinagdagan pa niya ito ng 7 rebounds. Ayon sa kasaysayan ng franchise, ito lamang ang ika-4 na beses na ang isang manlalaro ay naka-score ng 11 o higit pang puntos na may 5 o higit pang 3-pointers sa ika-4 na quarter. Patuloy na lumalakas ang kampanya ni Pritchard para sa 6th man of the year na muling nagpakitang gilas mula sa bench upang tulungan ang Celtics makamit ang panalo. Alam ng Boston ang bigat ng laban na ito, bagamat gusto sana nilang dominahin ang nahihirapang team tulad ng Bulls. Ginawa nila ang lahat para masiguro ang tagumpay kahit sa huling yugto ng laro. Sa kabila ng panalo, limitado ang kanilang tsansa na manalo sa East Group C. Ngayon, umaasa na lamang sila na makakuha ng wildcard spot upang makausad sa NBA Cup. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, sa likod ng 4 na sunod na panalo, hinarap ng Memphis Grizzlies ang New Orleans Pelicans nitong Sabado ng araw sa isang mahalagang laban sa NBA Cup Group Play. Nanalo ang Grizzlies sa score na 120-109 na pinahaba ang kanilang mainit na panalo sa 5 sunod na laro. Pinangunahan ng star point guard na si Ja Morant ang Memphis na may 27 puntos at 7 assists. Kasunod sina Jaren Jackson Jr. at Santi Aldama na may pinagsamang 43 puntos. Bagamat 11 puntos lamang ang lead, nagkaroon ng Grizzlies ng di makatuwirang 20 mas maraming assists kaysa sa Pelicans na nagpapatunay na ang kanilang mahusay na ball movement ang susi sa tagumpay noong Biyernes. Ang trio ng New Orleans na sina CJ McCollum, DeJounte Murray at Trey Murphy ay pinagsamang gumawa ng 72 points, ngunit hindi ito sapat laban sa malakas na teamwork ng Memphis. Pinasalamatan ni Morant ang home crowd para sa kanilang tagumpay sa NBA Cup laban sa Pelicans. Binigyang diin kung gaano kahalaga ang home court advantage sa Memphis pagkatapos ng laban nitong Sabado. Dito ang bahay namin, sabi ni Morant. Nandito ang pamilya namin na sumisigaw para sa amin. Nabubuhayan kami ng enerhiya mula sa kanila. Kailangan naming protektahan ang home court sa lahat ng paraan. Kailangan naming maghatid ng panalo. Ang Grizzlies ay may record na 9-3 in home court and 13-7 as a whole. Sa kabila ng mga injury na kanilang hinarap sa maagang bahagi ng 2024-25 season, hindi pa nakapaglaro si Morant sa kalahati ng mga laro ng Memphis ngayong season, ngunit may record silang 7-3 kapag aktibo siya at 6-4 kapag wala siya. Nakahanda na ang Memphis para sa pagtatapos ng kanilang 4 na sunod na homestand sa linggo bago maglaro ng 3 sa susunod na 4 na laro sa road. Kung tunay na pinapahalagahan ni Morant at ng Grizzlies ang kanilang home court advantage,
patuloy nilang sasamantalahin ang mga mahalagang laban sa home court. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa Memphis ngayon? Sa sumunod na balita naman, maganda ang simula ni Cam Johnson ngayong season kasama ang Brooklyn Nets. Malakas ang naging simula ni Cam Johnson ngayong season kasama ang Brooklyn Nets. Bagamat inaasahang magiging pangkaraniwang koponan lamang ang Nets, si Johnson ang naging pinakamaliwanag na bahagi ng koponan ni Jordi Fernandez na kasalukuyang may 9-10 record. Si Johnson ay isang malaking pangalan sa trade market. Ayon kay Evan Sideri, hihilingin ng Nets ang maraming first round picks o isang batang manlalaro na may potensyal sa anumang trade na magaganap. Sinabi ni Sideri, magiging mataas ang hinihinging kapalit ng Nets para kay Cam Johnson sa mga posibleng trade talks. Malamang na aabutin ito ng maraming first round picks o isang kaakit-akit na batang manlalaro kasama ng draft capital para makinig ang Brooklyn. Ang 28 taong wing ay may kontrata hanggang 2026-27 season. Si Johnson ay sumali sa Nets noong 2023 season bilang bahagi ng trade kay Kevin Durant kasama sina Mikal Bridges at ilang first round picks. Kamakailan lamang si Bridges ay na-trade sa New York Knicks kapalit ng 6 na first round picks. Kung makakahanap ang Nets ng tamang trade partner, maaaring makakuha rin si Johnson ng katulad na halaga. Bukod pa rito, ang kanyang kontrata ang nagpapahalaga pa lalo sa kanya. Nakakontrata si Johnson hanggang 2026-27 at tumatanggap ng humigit kumulang $22.9 million per year. Sa ibinibigay niyang produksyon, halos bargain na ang kanyang sweldo lalo na sa ilalim ng bagong salary cap rules. Ang tanong, saan kaya mapupunta si Cam Johnson? Maraming team ngayon ang naghahabol ng championship ang nagpapakita ng interest kay Johnson, lalo na't kaya niyang maging 3-and-D wing na maaasahan sa scoring at playmaking kapag kinakailangan. Ilan sa mga posibleng destinasyon niya ay: una, Los Angeles Lakers. Kailangan ng Lakers ng pagpapalakas sa kanilang roster, lalo na sa 3-point shooting at depensa. Ang pagdaragdag kay Johnson ay makakapuno sa dalawang kahinaan na ito. Pangalawa, Golden State Warriors. Malakas ang simula ng Warriors ngayong season at ang pagkuha kay Johnson ay magdadagdag ng shooter at defender na magpapalakas pa sa kanilang lineup. Pangatlo, Oklahoma City Thunder. Ang Thunder na may malakas na batang core ay maaaring maging standout team ng NBA kung makuha si Johnson. Mayroon silang sapat na trade assets na tiyak na magugustuhan ng Nets. Malapit nang magbago ang landas ni Johnson. Sa papalapit na trade deadline sa Pebrero, asahan na isa si Johnson sa mga pangunahing pangalan sa mga usap-usapan. Ang kanyang kombinasyon ng produksyon, kontrata at versatility ang nagiging dahilan kung bakit siya isang pangunahing target sa liga. Kung mananatili man siya sa Brooklyn o mapunta sa ibang team, malaki ang magiging epekto niya sa NBA ngayong season. Ano sa tingin niyo mga kaibigan?